Ang mga tiket sa loterya ni Haji Zakaira. Maikling kwento mula sa bayan ng Indonesia. Akda ni Mukhtar Lubis. Nasa bus ako papuntang Kerinci nang bigla kong naisip si Haji Zakaira. Mahigit 14 na taon ko siyang hindi nakita. Kamakailan lamang ay namatay ang aking ama sa aming maliit na nayon sa Sumatra at kinakailangan kong bumalik sa aming bahay upang aliwin ang aking ina at alagaan ang lahat ng mga gawain na kailangang asikasuhin kapag namatay ang isang ama. At isa nga rito ay kinakailangan kong maglakbay papuntang Kerinci kung saan mayroon siyang maliit na ari-arian ng guma. At doon muna ako pansamantalang manunuluyan sa bahay ni Haji Zakaira. Noong una ay wala akong pagkakataon na mag-isip ng sinuman o anumang bagay maliban sa bus. Hindi ko nagustuhan ang ideya ng paglalakbay na ito dahil alam ko na ang kalsada ng motor mula Pedang hanggang Sungay Peno, ang daan sa dulo ng Kerinci ay nasa pinakamasamang posibleng kondisyon. Ang napakalaking ilog ay dapat pa ring tawirin ng mga punton at ang kalsada ay nakapagitan sa siksik na ligaw na gubat, pataas at pababa ng malalaking bundok. Ngunit hindi ko kayang tanggihan ang kahilingan ng aking ina. Kaya mula sa simula pa, inaasahan ko ng paglalakbay na ito at ang mga maaring mangyari. Hindi naman sa nagkaroon kami ng matinding aksidente, bagamat 2 beses nabali ang ihi ng bus at nadulas kami sa paghinto ng ilang talampakan mula sa bunganga ng malalalim na bangin. Si Ruth ang driver ay tila sanay na dito at sa katunayan ay may sapat na supply ng mga bagong ehe sa likod ng bus. Gayunpaman, ang gayong mga insidente ay medyo nagdudulot ng kaunting kaba sa akin. At may isang higit na nakagagambala sa aking biyahe. May isang binata na malakas na umaawit ng mga taludtod ng Quran na pabalik mula sa isang relihiyosong paaralan sa Parayaman. Ang pasahero sa kanyang tabi ay nababalisa dahil sa init at sa mabilis na pag-indayog ng bus sa mga baluktot na bundok ay labis na nababagot sa malakas na pag-awit at hiniling na huminto ang batang panatiko ng relihiyon. Si Ruth din ay nilakasan ang pag-awit. Biglang nagwala ang taong galit na sumigaw sa mga awit na itigil ang ingay na iyon at isara ang kanyang bibig. Sumpain ang taksil. Ang batang panatiko ay napasigaw pabalik. Ipinalakpak ang kanyang kamay at hinigpitan ang pagkatali ng kanyang sinturon. Gaano ka nangahas na utusan ako na ihinto ang pag-awit ng mga sagradong talata ng banal na Quran. Pagkatapos ay magpakawala siya ng mga pahayag na Arabic, ay bumalik ito sa kanyang lokal na dialekto. Isinumpa ang taong galit sa kanya ng apoy ng impyerno, puot ng Diyos at Black Death sa loob ng 7 henerasyon. At pagkatapos, tumingin siya sa bawat isa sa amin. Na makitang walang gustong humamon sa kanya, tumahimik siya. Nakalimutan ang kanyang intensyon na patayin ang may sakit na pasahero. At muling nagsimulang umawit ng kanyang mga taludtod ng mas malakas kaysa dati. Ngunit sa wakas ay nasanay na ang isa kahit sa mga sirang ehe, bangin sa bangin at pag-awit ng mga panatiko at bumalik ang aking isip kay Haji Zakaira. Ito ay noong aking ama ay komisyoner ng distrito sa Kerinci, matagal na mga taon na nakalipas. Bata pa lang ako noon, ngunit palagi kong naalala si Haji Zakaira bilang isa sa pinakamabait na tao na nakilala ko. Isa siyang mayamang tao, mayroon siyang mga ektarya ng palayan, mayroon siyang malalaking plantasyon ng kape na may pinakamagagandang uri ng Robusta at Arabica at noong panahong yun, mataas ang presyo ng kape. Ang aking ama ay mayroon ding isang taniman ng mga kape, ngunit hindi gaanong malaki. Nang magsimulang mas tumaas ang presyo ng guma sa mga pamilihan, nagpasya ang aking ama na putulin ang kanyang mga puno ng kape at sa halip ay magtanim ng goma. Pinayuhan ito ni Haji Zakaira, ngunit natakot si Itay na bumagsak ang merkado ng kape at pagkatapos ay guma ang mas nagmamahal ang presyo. Natawa si Haji Zakaira sa ideya ni ama na parang umanong baliw. Ang mga tao ay palaging umiinom ng kape, sabi niya, ngunit sino ang kakain ng guma? Tuwing bagong taon, siya at ang aking ama at ina ay nangangako na sasamahan siya sa paglalakbay sa Mecca. Ngunit palaging kailangan pumunta ni Haji Zakaira ng mag-isa. Hindi kailanman nakakapaglakbay sina ama at ina sa Mecca. At nitong bandang huli ko lamang nalaman ang dahilan ay wala silang sapat na pera.
Bawat taon ay sinikap ni Haji Sakaira na tanggapin nila ang pera mula sa kanya. At sinabi kay Itay, "Oh, kaibigan kong komisyoner, bakit ang lupit mo sa akin? Hindi ba pera mo ang pera ko? Hindi ba bahay mo ang bahay ko? Kung hindi mo tatanggapin ang pera bilang isang regalo, ituring ito bilang isang utang na maaari mong bayaran kahit kailan mo gusto." Ngunit ang aking ama ay tatawa lamang at tatanggi sa alok, at si Haji Sakaira ay aalis sa aming bahay ng galit na galit. At pagdating ng araw, nag-iisa na naman siya sa paglalakbay. Ngunit nang bumalik siya mula sa banal na lupain ng Mecca, hindi niya makakalimutang dalhin kay inay ang mga pulang coral stone ng Dead Sea. Maliliit na sanga mula sa ilang mga banal na puno ng Mecca na ginamit bilang toothbrush. At ang tubig ng Zamzam sa isang bote mula sa mga banal na bukal. At pagkatapos ay naalala ko rin kung gaano kahilig si Haji Sakaira sa mga loterya. Bawat buwan ay gumagastos siya ng malaking halaga sa mga tiket sa loterya mula Padang. 400 hanggang 500 rupiya ang halaga. At nung mga araw na yun ay nagkakahalaga ito ng halos 300 dolyar. Sa pagkakaalala ko, wala pa siyang panalo. Gayunpaman, hindi niya itinapon ang mga lumang tiket at iningatan nitong mabuti bilang isang koleksyon. Naaalala ko nga, noong gabi ng isang bagong libaran, sina ama at ina ay dinala kami upang bisitahin siya at sinimulan niyang sabihin sa amin ang tungkol sa mga loterya. "Oh, aking mga mabuting kaibigan," sabi niya, "noong nakarang buwan ay halos nanalo ako ng malaking premyo. Ang nanalong numero ay 56889. At ang isa sa aking mga ticket ay 567888. Ngayon ay malapit na akong manalo. Sa susunod na buwan, bibili pa ako ng mga tiket." Si Itay, na nag-isip na ang mga loterya ay kasing laki ng kasamaan ng pagsusugal, ay hindi sumang-ayon kay Haji Sakaira at madalas nilang pinag-aawayan ito. Sa pagkakataong ito, kinindatan sa mata ng aking ama si Haji Sakaira at nagtanong siya, "Ah, Haji, gaano kalaki ang nasayang mo sa mga loterya na ito nang hindi ka man lang nakakuha at nalo ng kahit isang sentimo?" Umalis sa kwarto si Haji Sakaira at bumalik na may dalang isang kahon na yari sa lata. Sa loob nito ay may mga laman ng mga koleksyon nitong mga tiket sa loterya na nakasalansan sa isa't isa. Mayroong halos 10,000 rupiya ang halaga ng mga ito, wika niya, na hinampas ang kaha gamit ang kanyang palad. "Ito ay laro lamang ng kapalaran. Kung manalo ka, makakakuha ka ng malaking tubo. Kung matatalo ka, ano ang kahalagahan ng 500 o 800 at rupiya bawat buwan?" Umiling lamang ang aking ama at pagkatapos ay sinabi, "Ano ang silbi ng mga papel na tiket sa iyo? Mariing ipinapayo ko sa iyo na itapon ang mga ito. Masama sila at magdadala ng kalungkutan sa iyong puso sa bandang huli." Tumawa na malakas si Haji Sakaira. "Hindi," paliwanag niya. "Ang kasiyahan ng mga loterya ay nakasalalay sa pagkaunawa kung gaano ka kalapit minsan sa pagkapanalo ng malaking premyo. 1 o 2 numero lamang ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba." Nasa puntong ito ng aking mga alaala nang huminto ang bus sa tapat mismo sa bahay ni Haji Sakaira at tumalon ako palabas. Naghihintay na si Haji Sakaira sa harapan at niyakap niya ako, katulad ng pagyakap nito sa akin nung bata pa ako. Sa loob ng kanyang tahanan, tinanggap ako ng kanyang asawa, mga anak at mga anak na babae. At nakahanda na rin ang mga pagkain. Pagkatapos ng hapunan ay napapansin ko na ang malaking bahay ay nagbago at ngayon ay tila walang laman. Naalala ko noon ang makapal na Smyrna carpet sa sahig at ang ingay na ginagawa ng mga bata. Mayroong 6 na anak si Haji Sakaira. Lumaki na rin sila at ngayon ay isang babae na lamang ang naiiwan. Si Mariam, ang nananatili sa bahay na walang asawa. Siya ang aking kalaro nung bata pa kami. Ngunit ngayon ay nag-iisang magandang dalaga na siya. Halos buong sandali, hindi ko maalis ang aking mga mata sa pagkakatitig sa kanya. Si Haji Sakaira ay halos walang tigil sa pakikipag-usap sa akin. Inaalala ang mga lumang araw at inuulit-ulit kung gaano kahanga-hangang makita kong muli at kung gaano kalungkot na namatay ang aking ama. Nang maglaon, nang umalis ang mga anak na lalaki at babae at si Mariam at ang kanyang ina ay bumalik sa kusina, biglang sinabi ni Haji Sakaira, "Mahirap na kami ngayon, anak. Namumagsak ang merkado ng kape. Maraming taon na nakalilipas. Sinunod ko ang halimbawa ng iyong ama.
Pinutol ang mga puno ng kape at nagtanim ng goma. Ngunit nang tumubo ang mga puno ng goma, bumagsak din ang halaga nito. At sa katangahan ko, pinutol ko ang mga ito at muling nagtanim ng kape. Ngunit ang mga presyo ng kape ay nananatiling bumaba. Maswerte ang iyong ama. Dumikit siya sa goma sa panahon ng pagbagsak nito. At nang gumawa ng rubber boom ang Korean War, nagbunga ito. Hiniling niya sa akin na alagaan ang kanyang taniman at malaki ang naitulong nito sa amin. Ngunit ngayon ay bagsak na naman ang goma pagtatapos niya at hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sinabi ko sa kanya ang aking misyon. Hiniling ni inay sa kanya na ipagpatuloy ang pag-alaga sa taniman ng goma, ngunit ngayong wala na si itay, ituring ito bilang kanya. Kinagabihan, pumunta siya sa moske at pumasok si Mariam upang makipag-usap. Ayon kay Mariam, na bumagsak ang kape, hindi ito masyadong sineryoso ng kanyang ama. Siya ay nagpupunta pa rin sa Mecca bawat taon at bumili ng kanyang mga tiket sa loterya tulad ng dati. Na maglaon, kailangan niya magbenta ng ilang palayan bawat taon upang mabayaran ang kanyang paglalakbay. Ngunit ang pinakamalaking dagok na dumating pagkatapos ng pananakop ng militar ng Hapon. Si Haji Zakaira ay isang makabayan, kasama ang kanyang mga anak na lalaki sa revolusyonaryong hukbo at ibinenta niya ang marami sa kanyang mga palayan upang bumili ng Republican National Loan Bonds. Hindi na ito at patriotismo lamang, alinman. Ginagarantiyan ng gobyerno na republika ang interes at ang buong pagbabayad ng prinsipal sa loob ng 3 o 4 na taon. Pagkatapos ay dumating ang Korean War. Gayunpaman at sa kabutihang palad ay hiniling ng aking ama kay Haji Zakaira na pangasiwaan ang kanyang plantasyon ng goma para sa kalahati ng kita. Mula sa kwento ni Mariam, itinuturing na si Haji Zakaira ay may kaya pa rin sa karaniwang mga pamantayan. Lahat ng kanyang mga anak na lalaki ay nagtatrabaho at tinutulungan siya. At mayroon pa siyang ilang palayan, kaya hindi na niya kailangan pang bumili ng bigas. Ngunit sabi ni Mariam, hindi na niya kaya maglaro ng loterya o gawin ang kanyang taunang paglalakbay sa Mecca at yun ay nakakalungkot sa kanya. Di naglaon ay nakabalik mula sa moske si Haji Zakaira at nang may biglang kung anong mayroon sa akin, nang bigla kong tinanong siya tungkol sa kanyang mga loterya. Lumiwanag ang kanyang mukha at ako ay dinala niya sa kanyang silid at inilabas ang malaking kahon na yari sa lata at ito ay kanyang binuksan. Naalala mo ba kung paano ako bumibili ng mga tiket sa loterya kada buwan at gaano kadalas ako malapit ng manalo? Pakiusap, subukan mo ngang tantyahin kung ano ang halaga ng lahat ng ito. Oo, tiyak na libu-libong rupiya, ang sabi ko. Hindi lang libo-libo anak. Alam ko nang eksakto kung magkano ang binayad ko para sa mga ito. 56,000 rupiya. Hindi higit, hindi bababa. At ang mga ito ay magagandang rupiya. Isipin mo, hindi ang ating kasalukuyang rupiya. At hindi ka nananalo? Nagtatakang tanong ko. At hindi ako nananalo, sagot niya. Tumawa siya, isinara ang bag at nagsimulang magtungo sa kanyang kwarto. Matulog ka na anak, sabi niya. Pagkatapos ay napabulalas ako. 56,000 rupiya, ang lumang magagandang rupiya. Hindi mo ba napagtanto ang nangangahulugan nito ng higit 1,500,000 ngayon? Ano ang hindi mo mabibili sa napakaraming pera kahit na sa mga presyo ngayon? Aba, sana mayaman ka ngayon. Huminto si Haji Zakaira at tumawa. Tapos bigla siyang tumigil sa pagtawa. Tila may ulap na tumawid sa mukha at mga mata niya at tumingin siya sa akin ng kakaiba. Pagkatapos ay bumulong siya. Kalukuhan na yung mga pinagsasalita. Matulog ka ng maayos. Siguradong pagod ka sa iyong paglalakbay. Ang aking silid ay nasa pagitan ng matandang mag-asawa at ni Mariam. Narinig kong hindi siya mapakali. At sa puso ko ay umaasa ko na kung hindi siya makatulog ay dahil sa akin. 1 buwan mula nang ako ay nakabalik sa Jakarta na makatanggap ako ng liham mula kay Mariam. Sinabi nito sa liham na hindi ito mapapalagay sa inasal ng kanyang ama mula nang bumisita ako sa kanila. Madalas siyang nagkukulong sa kanyang silid at nang makita nila ay abala siya sa pagbibilang ng kanyang mga tiket sa loterya. Mula noon, si Haji Zakaira ay naging napakatahimik at sa loob ng maraming oras at kahit na mga araw ay hindi nakikipag-usap sa sinuman. At minsan, nang kunin niya ang kanyang baril para mangaso at manghuli, bumalik siya ng walang dala.
Tumangging sabihin kung saan siya pumunta o kung ano ang nangyari. Samantala ang mga lawa ay punong-puno ng mga ligaw na itik noon na hindi niya maaring palampasin ang mga ito. Kahit isang itik ay wala siyang huli. Sumulat ako pabalik. Sinabi ko kay Mariam na huwag mag-alala. At sinabi ko, tulad ng ginagawa ng mga kabataan, na ang mga matatanda ay may sariling mga problema ngunit sila ay sumasabog. Pagkaraan ng isang linggo, ipinaalam sa akin ng isang telegrama mula kay Mariam na patay na ang kanyang ama. Ipinaliwanag sa liham na si Haji Sakaira ay nagpakamatay sa kanyang nakalak na silid sa pamamagitan ng pagbuga ng kanyang utak gamit ang baril. Nang pilitin nilang buksan ang pinto, nakita nila siyang nakahiga sa gitna ng silid. Tumalsik ang kanyang dugo sa lahat ng kanyang tiket sa loterya na kumalat sa sahig at ang Republican government bonds. Ang aking ina, pagtatapos ni Mariam, ay nagkasakit at hindi ko alam kung ano ang gagawin. At ito ngayon ang aking suliranin. Ano ang aking gagawin? Ilang gabi na akong hindi makatulog. Nakokonsensya ako. Pinatay ko si Haji Sakaira sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng kanyang mga tiket sa loterya. Sa kalungkutan ay pinatay niya ang kanyang sarili dahil ipinaalala ko sa kanya ang kanyang kahangalan. Mahal ko si Mariam, ngunit maaari bang pakasalan ng isang anak na babae ang lalaking pumatay sa kanyang ama? Anong kaligayahan ang aking maihandog sa aking magiging asawa na si Mariam kung maramdaman ko lang ang katiyakan na hindi dahil sa mga loterya kaya pinatay ni Haji Zakaria ang kanyang sarili. Kung maniniwala lang ako na nagbunso sa kanya sa pagpapakamatay ay ang kanyang kalungkutan sa hindi nabayarang Republican National Bonds. Ang wakas ng kwento.